Tinatrabaho na ni Senator Marcoleta yung pinangako niya. Yung iba naniningil na. Excited lang ah. Akala mo naman binoto si Senator Marcoleta. Kung sino yung ayaw kay Senator Marcoleta, yun pa yung excited sa murang kuryente or libreng kuryente. Pwedeng mapamura, pwede pang malibre. O eto, panoorin po natin si Senator Marcoleta at yung mga gagawin nila. Malamang may haharang. Asahan na yan. O eto, panoorin natin ang video. We want to remove the 12% VAT in electricity. Alisin po natin ang 12% VAT. That will immediately lower the price of electricity in this country. Kanina po tinanong kayo ano yung affordable, and you ventured to say na siguro 10 pesos per kilowatt hour. Sinabi po nyo na kasi sa ibang bansa, you cannot even compare the rates dahil sa subsidized. At dito naman sa atin, tinatax pa nga ang kuryente. We have filed several measures, Madam Secretary. For example, we want to remove the 12% VAT in electricity. Will you support that, Mr. Secretary? Mr. Chair, as Secretary of Department of Energy, any measure that will lower electricity rates, we will support, Mr. Chair. If it removes the taxes, we will support. Our mandate is to have affordable electricity. Then we will support any measure that will because we want to support you. We want to help you. Pag inalis po natin ang 12% VAT, immediately talagang bababa ang presyo ng elektrisidad and our people will benefit. Kaya meron po kaming panukalang batas para talagang maging mababa para sa mga kababayan natin, lalo na yung mahihirap. Magtamasa sila ng kyusyon sa taas ng elektrisidad. Ang mungkahi po namin, yung lahat ng mga households na gumagasta ng 234 kilowatt hours, ilibre na po natin yon. Yun ang pinaka-practical na subsidy. So, Madam Chair, we will help you. But you will help us. If you can convince the President of the Philippines na isama po natin sa LEDAC yung dalawang measures na sinasabi namin. Alisin po natin ang 12% VAT. That will immediately lower the price of electricity in this country. Tama. Yung 12% VAT na yan, dapat tanggalin yan. Kasi pag natanggal yan, maraming mga bilihin na mababa din ang presyo na gamit yung kuryente. Kasi saan din napupunta ang VAT na yan? Sa bulsa ng mga buhaya. At ito ang pinakamaganda para bumaba ang presyo ng kuryente. Tanggalin yung VAT, kung saan, di natin alam kung saan napunta yung pera dyan. Tanggalin yan, tapos merong minimum na kung magkano yung makonsume mo, ililibre na. Eh sana naman, kahit sa dalawa na yan, yung libre na minimum kung ilan yung kuryente na babayaran mo dapat, or itong 12% VAT. Saan po natin yan, may haharang talaga dyan. Ayaw nila na itong si Senator Marcoleta tuloy-tuloy na magtiwala sa kanya o bibilib sa kanya ang taong bayan. Bagong senador pero nagpapakita na ng galing dyan sa Senado. Yung iba may kasamang inggit lang kaya sila'y sinisiraan. Tingnan nyo, anong nangyari doon? Sa isang reporter ba yun? Kung ano-ano yung katanungan niya. Reporter ka, nagtatanong, pero parang inakusahan mo na yung senador. O nasabihan siyang, o di ba? Abogado naman niya, hindi basta-basta senador yan. Abogado yan, alam niya kung ano yung nasa batas. At hindi po nababayaran yan. Nakikita na po natin yung mga galawan niya sa Kongreso. Sa Kongreso, nakikita nyo, yung ibang buhaya, galit na galit sa kanya. Dahil kung nakita niyang mali, kukontra talaga siya. At eto, matapang na, matalino pa, at may malasakit sa taong bayan. Eto yung may malasakit talaga, hindi yung 5,000 pesos, 5 kilong bigas. Tapos yung iba dyan, kung kailan nagkaroon ng tulong yung sa Cebu dahil sa lindol, bebentahan ng 20 petot na bigas. Kari ba naman itong nangyari sa kanila? Yung mga galawan na hindi nila iniisip ba? Pero yung mga taga-suporta, tuwang-tuwa din. Mana-mana lang yun. Kung ano yung leader nila, ganun din yung mga nakasuporta. Mana-mana lang yan. Kung nagaganyan,
malamang yung iba dyan na nakasuporta, gumaganyan din yan. Nandito na lang. Thank you. Bye-bye.